Marshall Peak, Kabanata 76. Palayain. Isinakripisyo si Yang Kai para protektahan si Suyan, sa tingin mo ba ay tama ang ginagawa mo? Napangiti si Treasurer Meng. Naging awkward ang ekspresyon ni Su Zuanwo, akala niya narito ang kabilang partido para punahin siya. Nagpatuloy si Meng Wuya. Sa ganitong paraan, mapoprotektahan mo nga si Suyan, ngunit kung malalaman ni Suyan pagtatapos, ano ang mararamdaman niya? Nanlamig ang ekspresyon ni Su Zuanwo, tumutulo ang pawis sa kanyang noo nang bigla niyang napagtanto ang kaseryosohan ng sitwasyon. Kung gagawin mo talaga ito, gagawa ka lang ng Heart Demon para kay Suyan. Nililinang niya ang Ice Heart Secret Art. Kapag ipinanganak na ang Heart Demon, mas alam mo ang mga kahihinatnan kaysa kanino. Ang mahinang boses ni Meng Wuya ay tumunog sa suang mga tainga ni Zuanwo, na naging dahilan upang maramdaman ng huli na siya ay tinamaan ng kidlat at panghihinayang. Inisip lamang niya ang mga agarang benepisyo at hindi naisip kung anong uri ng kakilakilabot na kahihinatnan ang ay dudulot niya kay Suyan sa hinaharap. Sa katunayan, ang pagsasakripisyo ni Yang Kai sa pagkakataong ito ay talagang mapoprotektahan si Suyan, ngunit habang nabubuhay siya, tiyak na maaalala niya ang bagay na ito at iisipin na ang dahilan kung bakit siya ligtas ay dahil sa sakripisyo ni Yang Kai. Kung magpapatuloy ito, tiyak na mahihirapan ang kanyang puso at magiging unstable ang kanyang pag-iisip, kaya paano mapapabuti ang kanyang lakas? Maraming salamat sa paalala ni Treasurer Meng. Magalang na sinabi ni Su Zuanwo. Haha, kumalaklak si Meng Wuya. Kahit wala akong sinabi, hulaan mo na lang, sandali lang. Tumayo sa gilid si Great Elder na may malungkot na ekspresyon. Sa wakas ay nakahanap na siya ng pagkakataon na talunin ang kanyang second junior brother, ngunit ngayong si Treasurer Meng ay nagpakita at nag-lecture sa kanya, paano pa kaya ang kanyang second junior brother na manipulahin niya? Para sa kinabukasan ni Suyan, tiyak na hindi siya makikipagkompromiso sa pagkakataong ito. Napagtanto ito, sinabi ni Wei Shitong na may malungkot na ekspresyon. Treasurer Meng, ito ang Elder Hall ng High Heaven Pavilion. Sinulyapan siya ni Meng Wuya at ibinalik sa kanya ang token ng Elder. Lumiwanag ang kanyang figure at nakarating siya sa pinakamataas na posisyon sa Elder Hall. Matapang. Nagalit si Wei Shitong, at ang iba pang mga Elder ay tumingin din kay Treasurer Meng na may mabangis na ekspresyon. Ang dahilan ay walang iba kundi ang bakanteng upuan na iyon ay nakalaan para sa Sect Master ng High Heaven Pavilion. Bukod sa Sect Master, walang ibang kwalipikadong tumuntong doon. Ang iilang matatanda ay hayag at palihim na nakikipaglaban sa loob ng napakaraming taon. Kahit ang dakilang Elder ay hindi nang ahas na pag-imbutan ang posisyong iyon. Ngunit ngayon, isang hindi kilalang tindera ng Contribution Hall ang aktwal na nakatayo sa pangunahing upuan. Paanong hindi magagalit ang matatanda? Ito ay paghamak para sa buong High Heaven Pavilion. Kehe, huminahon kayo. Bahagyang ngumiti si Meng Wuya at hinaplows ang kanyang balbas. Nandito ako sa ngalan ng sect leader mo para magpasa ng mensahe. Nandito ka sa ngalan ng sect master. Ang 5 elder ay kitang-kitang naantig. Sa nakalipas na 10 taon, maging ang 5 dakilang elder ay nahirapang makita ang leader ng sect. Sinong mag-aakala na pupunta talaga si Meng Wuya at makikita siya? At sa sinabi niya, parang may gustong sabihin ang sect leader sa nangyari ngayon. Ano ang nangyayari dito? Karaniwan, kahit na magulo ang pavilion, hindi makikialam ang sect leader. Kaya't paano na-alarma ang leader ng sect ang hidwaan ngayon sa pagitan ng isang grupo ng mga junior? Ano ito? Nakikilala mo ba? Hawak ni Meng Wuya ang isang purple jade pendant sa kanyang kamay. Ang jade pendant ng sect leader. Ang jade pendant na ito ay simbolo ng sect leader ng High Heaven Pavilion. Imposibleng magpeke. Mabuti naman at alam mo. Tumiti si Meng Wuya. Maingat na itinanong ni Wei Shitong. Tanungin niyo ba si Treasurer Meng, anong mga tagubilin ang mayroon ng sect leader para sa atin? Kahit na ang sect leader ay hindi nasangkot sa mga gawain ng High Heaven Pavilion sa loob ng higit sa 10 taon, ang kanyang prestihiyo bilang isang pavilion master ay hindi kailanman hamina. Sinabi ni Meng Wuya. Sinabi ng inyong sect leader na ang usapin ngayon ay dapat gawing maliit na usapin, at pagkatapos ay bawasan sa wala. Ito ay away sa pagitan ng mga juniors, kaya bakit kayong mga walang hiyang matatandang lalaki ay nakikialam? Huwag kayong masyadong walang hiya. Natigilan si Wei Shitong at nauutot. Sect leader. Sect leader ang nagsabi niyan. Oh, ang huling bahagi ay ang aking mga salita. Ang iyong sect leader ay nagsabi lamang sa unang kalahati. Mahinang sabi ni Meng Wuya. Halos magsuka ng dugo ang 5 matanda sa galit. Malakas talaga ang pasaway na ito. Sa kasamaang palad, hindi nila alam kung paano tutugon. At saka, dahil naabot na ni Yang Kai ang initial element stage, pagkatapos ay hayaan siyang ma-promote sa isang ordinaryong disipulo. Hindi niya palaging maaaring dalhin ang katayuan ng trial disciple. Ang mga salitang ito, ay sinabi mo rin. Tanong ni Wei Shitong na may pag-aalala. Ang sect leader mo ang nagsabi. Kumalaklak si Meng Wuya. Naipasa na ang mga salita. Magagawa mo kung ano ang gusto mong gawin. Pagkatapos magsalita, diretso siyang bumaba mula sa itaas at naglakad palabas ng Elder Hall. Nagkatinginan ng 5 matanda at nanatiling tahimik. Dahil naipasa na ng sect leader ang mensahe, ano pa ang dapat pag-usapan? Ito ay hindi isang malaking bagay sa simula. Ginamit lang ito ng lahat bilang dahilan para magkagulo. Hindi ba't madali itong lutasin?
Malamig na bulong ni Su Zuanwo. Hinubad niya ang manggas at umalis. Sa utos ng sect leader, hindi na niya kailangan pang lumaban. Umakyat siya sa palasyo, sinunggaban si Sumo, at nawala. Umalis ang second elder, at umalis din ang pangatlong elder na si Hibei Shui. Tanging ang pangkat ng dakilang elder ang naiwan sa bulwagan. Ang fifth elder, Yu Zizai, ay nagsabi, "Brother, may mali. Ang usapin ngayon ay hindi malaking bagay, ngunit talagang ikinaalarma nito ang leader ng sect. May misteryo ba sa likod nito?" Tumanggo rin ang ikaapat na elder. Maaaring gusto ng sect leader na kunin ang pagkakataong ito para sabihin sa amin na nanonood pa rin siya ng Sky Tower. Ito rin ang hula ng Great Elder, ngunit hindi siya naglakas loob na aminin ito. Ngayong sinabi ito ng pang-apat na elder ng malakas, tumibok din ang kanyang puso. Kahit na ano, sa pagkakataong ito, atras tayo. Sa hinaharap, kailangan nating maging mas maingat. Bamulong ang dakilang elder. Gayunpaman, masusubok natin ang mga iniisip ng sect master at makita kung ano ang iniisip niya. Kung handa siyang umalis sa bundok at pangasiwaan ng High Heaven Pavilion, susuportahan natin siya, ngunit kung kumikilos lang siya. Sa isang kapritsyo, ang High Heaven Pavilion ay hindi maaaring magpatuloy sa ganito, dapat ay mayroon tayong isang tao na mamamahala dito. Oo, pero, paano natin siya susubukan? Mahinang tanong ng ikaapat na elder. Hindi ba sinabi ng sect leader na itataguyod niya si Yang Kai bilang isang ordinaryong disipolo? May magagawa rin tayo tungkol dito. So ganyan yan. Biglang natauhan ng ikaapat na elder at ang ikalimang elder. Sa harap ng forest prison, sina Suyan at Exi Hongchen ay naghaharap sa isa't isa. Walang nang ahas na gumalaw. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng kalahating oras. Ang katawan ni Suyan ay lumalamig at nanlamig. Kung hindi dahil sa secret art ni Yang Kai na pumipigil sa Ice Heart secret art ni Suyan, na-freeze na siya sa isang ice sculpture. Habang nasa deadlock sila, nagmamadaling lumapit ang isang alagad ng law enforcement hall at sumigaw. Inutusan ng Elder Council, palayain sila. Ano? Narinig ito ni Exi Hongchen at natigilan. Mapait na sinabi ng alagad ng law enforcement hall. Brother Exi, sinabi ng ilang elder na dito na magtatapos ang usapin ngayon. Wala nang dapat magtuloy-tuloy sa bagay na ito, kung hindi ay parurusahan sila ng sekta. Pinandilatan ni Exi Hongchen si Yang Kai ng may sama ng loob. Kanina pa niya hinihintay na kumilos si Suyan, dahil hanggat kumikilos si Suyan, makakahanap siya ng pagkakataon na patayin si Yang Kai. Ngunit hindi siya binigyan ni Suyan ng pagkakataong ito. Ngayong narinig niya ang utos ng Elder Council, natural niyang alam na wala ng pag-asa. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa kalungkutan at galit, umungal si Exi Hongchen. Pakawalan sila. Sinuportahan pa rin ni Suyan si Yang Kai at Pinon na si Li Yuntian at ang iba pa, ang kanyang ekspresyon ay kasing kalmado ng isang sinaunang balon. Sa ilalim ng masalimuot na tingin ni Exi Hongchen, dahan-dahan siyang umalis. Marshall Peak, Kabanata 77. Pakiramdam. Ang masiglang labanan sa pagitan ng nakababatang henerasyon ng mga disipulo ay natapos sa kakaibang paraan. Maraming tao ang nadama na ito ay ganap na hindi maipaliwanag. Ang labanang ito ay kinasangkutan ng maraming tao. Ang disciplinary hall ay nagpadala ng daan-daang mga disipulo para lang pigilan si Suyan, na nagpatunay din sa kanyang lakas. Ang iba pang pangunahing karakter ng pangyayaring ito, si Yang Kai, ay kilala rin ng maraming disipulo. May mga nanliligaw sa kanya, may naiinggit sa kanya, at kung ano-ano pang komento. Sa sandaling ito, natutulog si Yang Kai. Pagkatapos umalis sa forest prison, direktang nakatulog si Yang Kai. Sa pagkakataong ito, binugbog siya ng 5 disipulo ng disciplinary hall. Bagaman hindi nakamamatay ang mga pinsalang natamo niya, medyo malubha ang mga ito. Kung hindi dahil sa galit sa kanyang puso, matagal nang bumagsak si Yang Kai. Kapag naayos na ang usapin, wala nang pag-aalala sa kanyang puso. Natural, hindi na siya makatagal. Nang magising siya, nagulat si Yang Kai nang makitang nakahiga siya sa isang hindi pamilyar na kama. Masakit ang buong katawan niya. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang napakasimple at elegante ang kwartong ito. Walang masyadong kasangkapan sa kwarto, napakatahimik at liblib. Parang bahay lang ni Suyan sa Black Wind Trade. Pilit siyang bumangon. Narinig siguro sa labas ang ingay na ginawa niya. Hindi nagtagal, binuksan ni Sassafras ang pinto at bumungad na may halong mukha. Nandoon lahat si Li Yuntian at ang iba pa. Sinundan nila si Sassafras papasok at tumingin kay Yang Kai ng maluwag. Brother Yang, anong nararamdaman mo? Lumapit si Sassafras at tinulungan siyang tumayo. Okay lang ako. Bahagyang pinaandar ni Yang Kai ang kanyang Yuan Chi at nalaman niyang walang malaking problema. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw. Niligtas na naman ako ni brother sa pagkakataong ito. Mataray na pasasalamat ni Sassafras sa kanya. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Iwinagayway ni Yang Kai ang kanyang kamay. O tama, ito ang mga tabletang ibinigay sa iyo ng aking matanda. Lahat ito ay para sa pagpapagaling at paglilinang. Naglabas si Sassafras ng 1 dosenang bote at inilagay sa kama. Second Elder. Natigilan si Yang Kai. Hindi ba ito sobra? Hindi gaanong marami. Malubhang nasugatan ka sa pagkakataong ito. Dapat mong alagaan ang iyong sarili. Junior brother, mangyaring pasalamatan ang second elder sa ngalan ko. Hindi na kailangang magpasalamat sa kanya.
Ikanaway ni Sassafras ang kanyang kamay, baka sa kanyang mukha ang galit. Naramdaman din ni Su Zuanwu na may utang siya kay Yang Kai, kaya binigyan niya ito ng napakaraming table task. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil si Treasurer Meng ang nagdala ng mga utos ng Sectmaster sa huling sandali, si Yang Kai ay maaaring sinakripisyo niya. Nagalit si Sassafras sa paraan ng paghawak niya sa sitwasyon. Sa pagkakataong ito, humingi siya ng maraming pills para kay Yang Kai. Nasaan si Senior Sister Suyan? Tumingin si Yang Kai sa paligid at nagtanong. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ni Sassafras. Natural na narinig niya ang tungkol sa mga nagawa ni Yang Kai mula kay Li Yuntian at sa iba pa, at saglit, ang kanyang puso ay napuno ng takot at paghanga. Mula pa noong bata pa siya, ang pakiramdam na ibinigay sa kanya ni Suyan ay hindi sa isang nakatatandang kapatid na babae, ngunit higit na parang isang ina. Sa harap ni Suyan, hindi nang ahas si Sassafras na huminga ng malakas. Ngunit tingnan mo itong senior brother Yang, kung gaano siya katapangan. Hinawakan niya talaga ang kamay ng kapatid niya sa harap ng daan-daang tao, at sinabi pa ang mga matatapang na salita. Pagkatapos nito, hindi siya pinatay ng kanyang kapatid na babae. Hindi lang siya pinatay, inayos pa ng kanyang kapatid na babae na magpagaling siya sa sarili nitong silid. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maisip. Sa 2 araw na walang malay si Yang Kai, 2 araw na ring nag-iisip ng mabuti si Sassafras, ngunit hindi pa rin niya maisip ang misteryo. Bakit? Bakit naging ganito? Brother Yang. Napabuntong hininga si Sassafras at tinapik ang balikat ni Yang Kai. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ang aking pakikiramay. Mula noong unang panahon, ang falling flowers ay palaging walang puso. Kuya, kailangan mong maging mas bukas ang isipan. Tumitig saglit si Yang Kai, hindi alam kung tatawa o iiyak. Alam niyang hindi siya naiintindihan ni Sassafras, ngunit hindi siya nagpaliwanag at nagtanong na lang. Nasaan siya? Sa pagkakataong ito, lahat ito ay salamat sa kanyang pagliligtas sa kritikal na sandali, kung hindi, maaaring ginamit talaga ni Yang Kai ang kanyang Yang Liquid para patayin ang mga disciplinary hall disciples na iyon. Ngunit sa pagharap sa mga taong iyon, walang kumpiyansa si Yang Kai na patayin sila, kaya hindi siya nakipagsapalaran. Pero kahit anong mangyari, kapag dumating na sa puntong iyon, wala nang babalikan. Pagkatapos niyang may tira ka rito, pumunta siya sa Black Wind Trade. Sagot ni Sassafras. Walang sinabi si Senior Sister nung umalis siya. Naghinala si Yang Kai. Sa una, naisip niya na si Suyan ay dapat may sasabihin sa kanya. Kung tutusin, wala talagang iniisip ang mga kilos niya noon. Hindi. Dahan-daang umiling si Sassafras. Tihim siyang hinangaan ni Yang Kai. Talagang librero at madali ang personalidad ng Senior Sister na ito. Pagdating sa kanyang reputasyon, hindi niya ipinaliwanag ang mga twists at turns sa sinuman. Malinaw ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang saglit na pakikipag-chat kay Sassafras ay umalis na siya. Nakahiga sa kama, si Yang Kai ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito. Ang mga bagay ay dumating na sa ganito, kaya walang saysay na pag-isipan ito. Nagkataon lang na napakaraming pildores ang dinala ni Sassafras kaya panahon na para subukan kung tama o hindi ang kanyang haka-haka. Kalahati ng mga tabletang ito ay para sa pagpapagaling, habang ang kalahati ay para sa paglilinang. Sa pangkalahatan, ang kanilang halaga ay talagang hindi mura. Uminom muna si Yang Kai ng ilang hilang pil, pagkatapos ay tahimik na ipinakalat ang kanyang True Yang Secret Art, tinutulungan ng medicinal efficacy na matuno sa kanyang katawan habang maingat na dinadama ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Hindi na kailangang sabihin, ang mga nakapagpapagaling na efficacies ng mga nakapagpapagaling na table task ay medyo kapansin-pansin. Damaloy ang medicinal efficacy sa kanyang mga meridian, at sa maikling panahon, nagsimulang magbigay ng sustansya at ayusin ang kanyang mga sugat, nabawasan ang sakit sa kanyang mga sugat. Gayunpaman, alam ni Yang Kai na ang isang bahagi ng mga nakapagpapagaling na epekto ng mga tabletang ito ay talagang umiikot sa kanyang mga meridian at bumubuhos sa kanyang mga buto. Sa pag-unawa sa puntong ito, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kilay, lalong naging sigurado sa kanyang haka-haka. Upang ma-verify kung tama ang haka-haka na ito, ipinagpatuloy ni Yang Kai ang pagkain ng lahat ng uri ng mga table task sa buong araw. Ang huling resulta ay nagpakita na ang kanyang matigas na gininto ang skeleton ay talagang makakasipsip ng iba pang uri ng enerhiya na hindi sa katangian ng Yang. Ilang araw pa lang ang nakalipas nang makapasok siya sa initial element realm, nagkaroon ng ganitong haka-haka si Yang Kai, ngunit sa oras na iyon ay walang paraan para ma-verify ito. Ang True Yang Secret Art ay walang alinlangan na isang espesyal at makapangyarihang lihim na sining. Pinahintulutan siya nitong i-condense ang Yang Liquid ng walang limitasyon, at si Yang Liquid ay napaka-lethal din sa labanan. Gayunpaman, ang malakas na lihim na pamamaraan na ito ay may malinaw na limitasyon, at iyon ay ang kapaligiran ng paglilinang ay masyadong malupit. Ito ay kinakailangan upang linangin sa kapaligiran ni Yang Chi. Noong una, nag-aalala si Yang Kai na ang kanyang paglilinang ay maaapektuhan ng kapaligiran, ngunit ngayon ay pinahintulutan siya ng matigas na gininto ang skeleton na maalis ang pag-aalalang ito. Kapag may Yang Chi, maaari niyang linangin ang True Yang Secret Art, ngunit kapag walang Yang Chi, walang pinsala. Ang matibay na golden skeleton ay hindi mapili sa pagkain nito, at tatanggap ng anumang uri ng enerhiya. Sa ilalim ng dalawang-pronged approach na ito, hindi titigil ang kanyang lakas dahil sa kakulangan ng enerhiya ng katangian ng Yang.
Ang enerhiyang hindi yang attribute na ito ay maa-absorb ng matigas na gininto ang skeleton, at kapag oras na para makipaglaban, ito ay ibabalik sa kanya, na nagpapataas ng kanyang lakas sa pakikipaglaban. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na may hindi malinaw na relasyon sa pagitan ng kanyang matigas na gininto ang skeleton at ng True Yang Secret Art, ngunit kung anong uri ng relasyon iyon, hindi niya ito maisip. Nang bumalik sa katinoan si Yang Kai, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi niya namamalayang nakakonsumo siya ng kabuuang 5 bote ng tableta, at bawat bote ay naglalaman ng 10 tableta, sa madaling salita, 50 pildores na ang kanyang kinain. Kahit na ang mga tabletang ito ay mga ordinaryong level na table tas lamang, at ang kanilang kalidad ay hindi mataas, ngunit kung ang isang ordinaryong tao ay kumain ng napakarami, tiyak na hindi ito kakayanin ng kanilang katawan. Ngunit sa ngayon, siya ay ganap na maayos, at ang kanyang mga sugat ay mas mabuti. Sa dilim, kumislap ang dalawang mata ni Yang Kai na may nakakatakot na liwanag, nakatingin sa natitirang 7 o 8 bote ng iba't ibang mga table task, ang kanyang puso ay lumulubog sa isang nakatutuwang ideya. Sa sandaling lumabas ang ideyang ito, hindi niya ito mapigilan. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, sa wakas ay nagpa siya si Yang Kai na sumugal. Pag-abot, kinuha niya ang isang bote ng mga table task, binuksan ang takip, at ibinuhos lahat ito sa kanyang bibig, hindi alintana kung ito ay isang healing pill o isang cultivation pill. Pumulot ng isa pang bote, ibinuhos niya ito sa kanyang bibig. Pagkatapos lunukan ang lahat ng natitirang mga table task, dinilaan ni Yang Kai ang kanyang mga labi bilang kasiyahan. Kung makikita ng iba ang eksenang ito, matatakot sila to the point na may ihi ang pantalon. Sa katunayan, wala sa mga tabletang ito ang nakakalason, ngunit hindi sila maaaring lunukan na parang mga gisantes. Dapat itong malaman na ang bawat gamot ay 30% lason, at anumang uri ng tableta ay may ilalim na linya. Ang pagpunta sa malayo ay kasing sama ng pagpunta ng masyadong malayo. Hindi lamang ito makakabuti sa katawan, malalagay din sa panganib ang kalusugan ng isang tao, at maaapektuhan pa ang base at pundasyon ng pagiging. Ngunit sa maikling panahon na iyon, si Yang Kai ay nakalunok ng 70 hanggang 80 iba't ibang mga tableta ng sabay-sabay. Sa paghampas sa kanyang mga labi, naramdaman ni Yang Kai ang pagumbok ng kanyang tiyan. Hindi mabilang na mahina at banayad na kapangyarihang panggamot ang naghalo sa kanyang tiyan, at hindi nagtagal, sila ay nagtagpo sa isang nakakatakot na enerhiya. Si Yang Kai ay handa na, at nagmamadaling ipinakalat ang True Yang Secret Art. Ang enerhiya ay tulad ng isang dragon na lumabas sa hole nito, kumukulo sa kanyang tiyan. Napaungol si Yang Kai, pakiramdam na parang napunit ang buong tiyan niya. Ang bilis ng sirkulasyon ng True Yang Secret Art ay biglang tumaas ng husto, na para bang mayroon itong walang katapusang kaakit-akit na puwersa. Ang enerhiya na naipon mula sa 70 hanggang 80 pildores ay hinailan ng kaakit-akit na puwersang ito, dahan-daang sumanib sa kanyang mga meridian. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na mag-relax kahit kaunti, at ginamit ang kanyang puso upang makaramdam. Ang maladragon na enerhiyang ito ay gumagalaw sa kanyang mga meridian, ngunit hindi ito tugma sa True Yang Yuan Qi. Bagamat ang dalawa ay pinaghalo sa isa't isa, hindi sila nagsasama. Hindi lamang iyon, ngunit ang direksyon kung saan ang dalawang uri ng enerhiya na ito ay damaloy sa kanyang mga meridian ay ganap na naiiba. Ang tunay na Yang Yuan Qi ay umikot pa kanan, habang ang napakalaking epektong panggamot na ito ay umiikot pa kaliwa, na nagbabanggaan sa isa't isa ng walang katapusan. Sa bawat oras na magkabanggaan sila, susunugan ng True Yang Yuan Qi ang mga nakakapinsalang sangkap sa nakapagpapagaling na epekto, na nag-iiwan ng dalisay na enerhiya. Ang katawan ni Yang Kai ay kumikislap, at ang kanyang balat ay naging pula sa isang iglap. Sa ilalim ng kanyang balat, ang bawat meridian ay tila gumagapang na may mga insekto, bumubukol ng walang katapusan, mukhang lubhang nakakatakot. Sa paglipas ng panahon, ang mga dumi sa napakalaking dami ng enerhiya na ito ay naalis, at unti-unti itong pumasok sa kanyang mga buto. Sa sandaling ito, ang matigas na gininto ang skeleton ay tila naging isang gutom na bukal, na lumulunok ng malalaking subo ng enerhiya. Sa ilalim ng matinding sakit, mas malinaw ang pakiramdam ni Yang Kai kaysa dati. Parang may isang pares ng mata ang katawan niya. Nakikita niya kung paano pinino ng tunay na Yang Yuan Qi ang enerhiyang ito, at nakikita rin niya kung paano natanggap ng matigas na gininto ang skeleton ang pinong enerhiyang ito, na hindi nawawala kahit isang bakas. Mahina. Naalala ni Yang Kai ang ilang mga laban na naranasan niya matapos makuha ang matigas na gininto ang balangkas. Tumalsik ang dugo kung saan-saan, at masakit ang kanyang katawan, ngunit siya ay nasa sabik at uhaw sa dugo. Sa bawat oras, na sinamahan ng sakit at hindi sumusukong kalooban, ang kanyang lakas ay mabilis na tataas, at magagawa niyang talunin at pugutan ng ulo ang mga kalaban na mas malakas kaysa sa kanya. Lalo na ang labanan 2 araw na nakalipas sa Forest Prison, kung saan siya ay binugbog ng 5 kalaban na di hamak na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Bawat eksena ay malinaw na ipinakita sa kanyang isipan. Ang kanyang dugo ay nagsimulang kumulo muli, at ang kanyang mga buto ay nagsimulang gumawa ng pamilyar na init. Ang enerhiya na nilamon ng matigas na gininto ang skeleton ay ibinabalik na ngayon sa kanya, pansamantalang nagpapataas ng kanyang lakas. Hindi pa rin sapat. Naramdaman ni Yang Kai na may kulang pa sa kanya bago niya tunay na maunawaan ang mga misteryo ng matigas na gininto ang skeleton. Wala pa akong totoong laban.
Sa pag-iisip nito, biglang tumalon si Yang Kai mula sa kama, hingal na hingal habang tinutulak niya ang pinto. Pagtingin sa kaliwat kanan ay dumiretso siya sa tapat ng kwarto at sinipa iyon. Tinansya ni Yang Kai na dapat natutulog si Sassafras sa tapat ng silid dahil narinig niya ang ilang paggalaw hindi pa lang nakakaraan. Kung gusto niyang makahanap ng makakalaban, magiging mabuting kandidato si Sassafras. Pagbukas ng pinto, agad na nakita ni Yang Kai ang isang makinis na likod. Nang malapit na siyang maglabas ng hamon, muli niya itong nilunok. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa tabi ng bintana, isang matikas at maislan na figure ang hamatak sa kanyang puso. Maputi at makinis na balat. Sa pagbabalik tanaw, nakita niya ang libu-libong tao na nanginginig. Ang eksenang ito ay tunay na kapanapanabak, at ang 3 kaluluwa at 7 espiritu ni Yang Kai ay halos lumipad palabas sa kanyang katawan. Talagang may tao sa kwartong ito, ngunit hindi si Sassafras gaya ng naisip ni Yang Kai, ngunit si Suyan yun. Martial Peak, Kabanata 78. Tingnan ang presyo. Sa sandaling ito, naka-corset at panty lamang si Suyan. Ang kanyang likod ay kasing puti ng jade, ang kanyang puwetan ay bilog, at ang kanyang mahaba at balingkinitan na mga binti ay nakalantad sa hangin. Ang malalaking patak ng balat na puti ng nyebe ay walang pag-aalinlangan na nakatatak sa mga mata ni Yang Kai. Kahit na gabi na, kitang-kita pa rin ito ni Yang Kai. Napaka-perpekto ng kurbe ng likod niya. Ang kanyang balingkinitang balikat ay naglalabas ng kaakit-akit na kinang, at ang kanyang balingkinitang baywang ay katangi-tangi at kaaya-aya. Itinaas nito ang kanyang katamtamang laki ng puwitan, at ang kanyang kumikinang at naaninag na balat ay nagpakulo ng dugo ng mga tao. Lalong nakakaakit ang masikip na maliit na panty sa kanyang puweten. Dahil sobrang puti ng balat niya, at dahil puti ang korset at panty niya, sa unang tingin, akalain na niya na hiyubot-hubad na siya. Dahil siguro sa narinig niyang galaw sa likuran niya, nakross ang isang kamay niya sa harap ng dibdib niya, kalahati ng katawan niya ay nakatingin sa pinto, habang ang isa naman ay may hawak na puting pantulog. Mukhang nasa kalagitnaan siya ng pagpapalit ng damit. Nagtama ang mga mata ng 2 tao sa himpapawid. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay natigilan, at ang kanyang tingin ay nananatili sa kanyang buong dibdib. Ang magagandang mata ni Suyan ay kumislap na may bakas ng pagpatay na layunin, at bahagyang nanginag ang kanyang mga balikat. Dahil nakakita siya ng 2 dagwang mata. Ang mga eyeball na ito ay parang isang mabangis na lobo na naghahanap ng pagkain sa nyebe, o tulad ng isang gutom na multo na gumagala sa kanyang dalisay at malinis na katawan ng walang kaunting pag-aalinlangan. Hindi lang iyon, humihingal din ang lalaking katapat niya na parang hindi mapakali. Gotcha. Sa gitna ni Suyan, mabilis na kumalat sa paligid niya ang isang layer ng frost. Ang kanyang madilim na pulang labi ay nakaawang, at ang kanyang mga mata ay malamig. Sa wakas ay natanto ni Yang Kai na masama ang sitwasyon. Ang kanyang katawan ay umikot, at ang kanyang bilis ay tumaas sa limitasyon, mabilis na nakatakas sa eksena. Napakabilis ng kanyang takbo, at wala pang 3 buntong hininga ay mabilis na siyang lumabas ng bahay. Ngunit bago pa niya matukoy ang pagitan ng hilaga at timog, isang malakas na ingay ang biglang dumating mula sa kanyang likuran. Isang malaking butas ang nabasag sa bahay, at isang purong puting figure ang lumipad palabas mula sa loob, nagdamapo sa mukha ni Yang Kai. Malamig ang ekspresyon niya, pero bakas din ng hiya at galit. Si Yang Kai ay maingat na umatras ng ilang hakbang, at naglagay ng defensive posture. Gulong-gulo ang isip niya, iniisip kung paano ipapaliwanag. Ngunit ng pag-isipan niyang mabuti, alam niyang wala siyang masasabi para ipagtanggol ang sarili. Kahit anong sabihin niya, walang kwenta. Kahit sinong babae ang nakakita ng ganito sa kanyang katawan, hindi niya ito papakawalan ng madali. Sa sandaling ito, naisuot na ni Suyan ang kanyang mga gamit. Malamig niyang tinitigan si Yang Kai. Bagamat galit na galit siya na gusto niya itong patayin, alam niyang hindi sinasadya ni Yang Kai. Marahil ay hindi niya inaasahan na babalik ito mula sa Blackwind Trade at titira sa katapat na silid nito. Ito ay masasabi lamang na isang hindi pagkakaunawaan. Ngunit kahit na ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi ito maaaring pabayaan ni Suyan ng ganoon kadi. Naghihintay siya ng paliwanag, isang paliwanag na magpapatahimak sa kanyang galit. Gayunpaman, hindi umimik ang lalaking nakakita sa kanyang katawan. Namumula pa rin ang kanyang mga mata, at isang malakas na fighting spirit ang lumabas sa kanyang katawan. Wala siyang kahit kititing na kahihiyan o kahihiyan sa harap niya. Sige, hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Gusto lang kitang batukan para mailabas ang galit ko. Isang bulaklak ng yelo ang tahimik na lumitaw sa mga daliri ni Suyan, at sa isang pagpitik ng kanyang daliri, ang bulaklak ng yelo ay umikot at lumipad patungo kay Yang Kai. Habang lumilipad ito, nagsimulang tumubo ang bulaklak ng yelo. Sa oras na maabot nito ang Yang Kai, ang bulaklak ng yelo ay lumaki na sa laki ng wash basin, at ang bilis nito ay napakabilis. Si Yang Kai ay hindi nang ahas na maging kahit kititing na pabaya. Ang kanyang tunay na Yang Yuan-chi ay sumabog at sinuntok ang bulaklak ng yelo. Sumitamaw niya. Ang katangian ng yelo ng bulaklak ng yelo at ang tunay na Yang Yuan-chi ng katangian ng Yang ay nagkataon na nagsalungat sa isa't isa. Sa suntok na ito, ang wash basin size na ice flower ay direktang nabasag. So. Ang basag na bulaklak ng yelo ay naging hindi mabilang na mga yelo, at bumaril patungo kay Yang Kai. Walang oras si Yang Kai para mag-react.
Sa isang iglap, mahigit isang dosenang sugat ang lumitaw sa kanyang katawan, na tumutulo ng dugo. Lalong nanginginig ang kanyang katawan na hindi pa ganap na gumaling. Si Yang Kai ay umungal sa mahinang boses, at ang kanyang matigas na gininto ang balangkas ay muling gumanap ng papel nito. Isang mainit na pakiramdam ang kumalat sa kanyang katawan, at ang kanyang lakas ay unti-unting lumakas. Ang magagandang mata ni Suyan ay kumislap na may bakas ng pagkagulat. Akala niya ay magagawa niyang mawalan ng malay si Yang Kai sa pagkilos na ito, ngunit hindi niya inaasahan na talagang malulutas niya ito. Kumislap ang kanyang anyo, at tulad ng isang diwata na bumababa mula sa langit, nilapitan ni Suyan si Yang Kai at itinuro ang isang daliri sa balikat ni Yang Kai. Isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa kanyang balikat, na naging dahilan upang mapa-atras si Yang Kai. Ibinaling niya ang kanyang ulo, hindi niya maiwasang mapapikit nang makita niya ang isang snowy white frost na lumitaw sa kanyang balikat. Bukod dito, ang hamog na nagyelo na ito ay tila nagiging bulaklak ng yelo. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, pinunit ni Yang Kai ang kanyang damit at pinalapot ang isang patak ng yang liquid sa kanyang mga daliri, direktang iwiwaisak ito sa kanyang balikat. Sa isang mainit na tunog, ang balikat ni Yang Kai ay tila namarkahan ng pula ng isang mainit na bakal. Sa isang iglap, ito ay naging sobrang pula, ngunit ang kumakalat na hamog na nagyelo ay mabilis ding nabawasan ng patak ng yang liquid, na nawala sa isang kisap mata. Lalong nagulat si Suyan. Hindi niya akalain na makakagamit si Yang Kai ng napakagandang paraan para maresolba ang kanyang cold eye strength. Ang kanyang magagandang mata ay puno ng hamog na nagyelo, si Suyan ay direktang gamulong ng 1,000 patong ng nyebe, ang kanyang matikas na katawan ay nakatago sa alon ng nyebe na ito, direktang lumiligid patungo sa Yang Kai. Tulad ng kapangyarihan ng isang avalanche, ang momentum ay napakalakas, at si Yang Kai ay agad na nabalot ng alon ng nyebe. Isang matinding lamig ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kahit nanilinang niya ang True Yang Secret Art, sa sandaling ito, nag-ilusyon si Yang Kai na malapit na siyang magyelo sa isang ice sculpture. Alam niyang galit si Senior Sister Suyan. Bagamat walang intensyong pumatay sa kanyang mga galaw, malinaw na gusto niyang turuan siya ng leksyon. Ang sitwasyong ito ay eksakto kung ano ang inilaan ni Yang Kai. Bagamat hindi maabot ang kanyang kalaban at hindi siya makalaban, magagamit niya ito upang maunawaan ang kanyang natutunan. Ang kalaban na ito ay 1,000 beses na mas mahusay kaysa kay Sassafras. Sa loob ng alon ng nyebe, paulit-ulit na inatake ni Suyan si Yang Kai, ngunit hindi niya ito naresolba. Sunod-sunod na umulang umalangaw habang umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Nanginginig ang kanyang katawan habang pilit na nilalabanan ang pagsalakay ng lamig. Sa paghihirap na ito, ang damdamin ni Yang Kai ay naging mas malinaw, at bigla siyang sumuko sa paglaban, na nagpapahintulot kay Suyan na atakehin siya. Anong meron? Anong meron? Sa wakas ay nabulabog na ng kaguluhan ang mga mahimbing na natutulog. Ang pangalawang Elder Su Zuanwo ang unang sumugod sa eksena, na sinundan ni Sassafras, Li Yuntian, at iba pa. Nang makita nila ang sitwasyon, ang lahat ay hindi napigil ang sumipsip ng malamig na hangin. Sa gitna ng snowstorm, hubad ang itaas na katawan ni Yang Kai, nakapikit ang kanyang mga mata habang nilalabanan niya ang mabangis na pag-atake ni Suyan. Ang kanyang tila payat na katawan ay parang isang punit-punit na sako, na hinahampas dito at doon ni Suyan, lumilipad sa himpapawid ngunit hindi nakarating. Huminga si Sassafras ng malamig na hangin. Paano nagalit si Brother Yang kay Elder Sister? Naghihiganti ba si Senior Sister sa nangyari ilang araw na ang nakalipas? Si Li Yuntian ay natakot. Ganyan talaga, kung hindi, sa ugali ni Senior Sister, paano niya matatalo ng ganito si Brother Yang? Kaawa-awang Brother Yang, hindi pa nga naghihilom ang kanyang mga sugat, gayunpaman ay sinalubong siya ng ganoong kapahamakan. Masyadong walang awa si Senior Sister. Ang mga bulong ng grupong ito ng mga tao ay pumasok sa tainga ni Suyan, na lalong nagpagalit sa kanya. Ngayon, dahil nakita ni Yang Kai ang kanyang katawan kaya napagpasyahan niyang turuan siya ng leksyon. Pero sa bibig ng mga taong ito, para siyang maliit ang puso at bituka ng manok. Ang mga pag-atake ni Suyan ay naging mas malupit. Martial Peak, Kabanata 79. Hindi sumusuko. Pinaikit ni Su Zuanwo ang kanyang mga mata habang nakatitig sa binugbog na si Yang Kai, na nagtatanong, mukhang may naiintindihan siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi maintindihan ni Sassafras. Dahan-daang umiling si Su Zuanwo at hindi nagpaliwanag. Sa kanyang mga mata, kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ni Yang Kai ay kalunos-lunos, malinaw na ginagamit niya ang labanan na ito upang maunawaan ang isang bagay. Marahil ito ay isang uri ng estado ng pag-iisip, o marahil ito ay isang martial skill. Nababalot ng malamig na hangin, ang nanginginig na katawan ni Yang Kai ay tila nagbuga ng nagliliyab na apoy. Kapag ang apoy na ito ay nag-apoy, siya ay muling isisilang at papasok sa isang bagong antas. Kung siya ay magtagumpay, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay magiging pambihira. Si Su Zuanwo ay hindi pa nakakita ng isang cultivator na maaaring pumasok sa ganoong kalalim na antas ng pangunawa kapag ang kanilang lakas ay napakababa, ito ay isang himala lamang. Lolo, kung patuloy siyang bugbugin ni Elder Sister ng ganito, natatakot akong mamatay si Kuya Yang. Nag-aalalang sabi ni Sassafras. Umiling si Su Zuanwo. Alam ni Yanir kung paano kontrolin ang kanyang lakas, walang layuning pumatay sa kanyang mga galaw.
Hindi niya sinusubukang kitilin ang buhay ni Yang Kai. Pagkasabi nito, bamulong siya sa sarili. Kakaiba. Bakit siya sasampalin niyan? Kahit na sa edad ni Su Zuanwu, hindi niya maisip kung ano ang nangyari ngayon para magalit si Suyan. Ang snowstorm ay umatras habang ang katawan ni Suyan ay lumutang sa hangin habang si Yang Kai ay direktang itinapon sa lupa. Ang kanyang damit ay punit-punit, at ang kanyang nakalantad na balat ay asul at lila dahil sa frostbite. Habang papalapit siya sa lupa, biglang gamulong si Yang Kai at bumagsak ng matatag sa lupa. Pagmulat ng kanyang mga mata ay tumangala siya. Sa ilalim ng Starfield, ang mga puting damit ni Suyan ay lumipad sa hangin, tulad ng isang engkanto na bumababa sa mundo. Sa kanyang likuran, isang kabilugan ng buwan ang nakasabit, ang kanyang mga damit ay lumilipad sa hangin sa gabi. Ang kanyang hindi sa daigdig at marangal na pag-uugali ay nagsilang ng isang pakiramdam ng pagpapakumbaba ng walang dahilan. Gotcha. Sa sunod-sunod na mga tunog ng pag-crack, ang buong katawan ni Yang Kai ay mabilis na natatakpan ng isang layer ng hamog na nagyelo bago ang isang malaking bloke ng yelo na nakabalot sa kanya. Ang bloke ng yelo ay may matutulis na gilid at malinaw na kristal. Sa pamamagitan ng layer ng yelo, malinaw na nakikita ang bawat hibla ng buhok ni Yang Kai. Maging ang kanyang ekspresyon ay matigas sa kanyang mukha. Walang sinabi si Suyan, binigyan lang ng matalim na tingin si Yang Kai bago tumalikod at bumalik sa kwarto. Naiwan sa mga mata ni Yang Kai ang magandang eksena kanina. Bantayan mo siya, kapag nabasag ang yelo, magtatagumpay siya. Si Su Zuanwu ay time na nagbilin kay Sassafras. Kinakabahan si Sassafras, pinagpapawisan. Lolo, hindi ba mamamatay si Brother Yang? Tumawa si Zuanwu. Ayaw ba niya? Ito ang kanyang magandang kapalaran. Pagkasabi niya nun tumalikod na siya at umalis. Noon lamang si Sumo at isang grupo ng mga tao ay tahimik na naglakad pasulong, pinalibutan ng malaking bloke ng yelo ng paisa-isa at walang humpay na binugbog ito. Gayunpaman, ito ay nakondense ng Ice Force ni Suyan, kaya paano nila ito masisira? Ito ay masama, si Brother Yang ay hindi pa gumagaling sa kanyang mga sugat, at ngayon siya ay nagyelo sa loob, natatakot ako na ang kanyang nakababatang kapatid ay mamatay sa pagyelo. Ano ang dapat nating gawin? Nang matapos siyang magsalita ay sinaman siya ng tingin ni Sassafras. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng lolo ko? Ang swerte naman ni Kuya Yang. Huwag kang gagalaw, kapag nabasag mo itong yelo, baka masaktan mo si Kuya Yang. Terena, dito ka na lang magbantay. O, tumanggo ang grupo bilang tugon. Matapos magbantay hanggang alas 5, hindi pa rin kumikibo ang bloke ng yelo. Si Yang Kai, na nagyelo sa loob, ay parang buhay na bangkay. Mahina ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lugar kung saan nawala si Suyan. Pinag-isipan nito ni Sassafras at ng iba pa at napagdesisyonan na mag-iwan ng 2 tao dito para magbantay habang ang iba ay ginawa na ang dapat nilang gawin. Ang sitwasyong ito ay tumagal ng 3 buong araw. Sa harap ng isang maliit na gusali, may isang buhay na tao na nakatatak sa loob ng isang ice sculpture. Ang eksena ay kasing kakaiba. Hindi alam ni Sassafras at ng iba pa kung ilang shift na ang ginawa nila, pero sa tuwing may iiwan silang 2 tao dito para magbantay, wala pa ring palatandaan ng pagbagsak ng yelo, dahilan para sa sobrang pagkabalisa nila na nagsimulang paltos ang sulok ng kanilang mga bibig. Sa loob ng 3 araw na ito, hindi naramdaman ni Yang Kai ang paglipas ng panahon. Bagamat laging nakabukas ang kanyang mga mata, wala siyang makita. Ang kanyang isip ay lubusang nalubog sa kaliwanagan. Nararamdaman ang paggalaw ng mga buto sa kanyang katawan, dinadama ang init na dulot ng kanyang walang humpay na lakas, pakiramdam kung paano lumakas ang kanyang lakas ng paunti-unti pagkatapos ng init na ito na kumalat sa kanyang katawan. Ang yelong naiwan ni Suyan ay nagbigay sa kanya ng napakagandang espasyo upang maunawaan. Ang lakas ng yelo na nakapaloob sa yelo ay patuloy na nagwawasak sa kanyang katawan, na tumatagos sa kanyang mga meridian. Ang ganitong uri ng Ice Force ay hindi isang bagay na kayang labanan ng kasalukuyang Yang Kai, ngunit nagagawa niyang labanan sa bawat pagkakataon, umaasa sa mga kababalaghan ng matigas na gininto ang skeleton. Matapos lumaban ng daan-daang at libu-libong beses, naunawaan ni Yang Kai ang mga misteryo ng matigas na gininto ang balangkas at naunawaan niya kung bakit nito madaragdagan ang kanyang lakas. Ang maliit na nagninangas na buto ng apoy sa kanyang katawan ay lumawak ng unti-unti hanggang ngayon, pagkatapos na maunawaan ang mga misteryo ng matigas na gininto ang kalansay, ang buto ng apoy ay agad na nagliyab, na naglalabas ng napakalaking heatwave mula sa kanyang katawan. Biglang umalangaw ang isang kaluskos. Si Sassafras at Li Yuntian, na nakabantay sa gilid, ay naalarma sa paggalaw na ito at mabilis na lumingon para tingnan. Ang nakita nila ay sunod-sunod na bamukha ang napakalaking ice cube, siksik na parang sapot ng gagamba. Lalabas na si Kuya Yang. Gulat na deklara ni Sassafras. Tamang-tama, sa sandaling bumagsak ang kanyang boses, ang ice cube ay sumabog, na naging mga tuldok ng liwanag na nawala sa hangin. Nakatayo si Yang Kai, na puno ng dugo. Medyo payat pa ang pang-itaas na bahagi ng katawan niya, pero nakakunot ang noo, parang ang lalim ng iniisip. Si Sassafras at Li Yuntian ay hindi nang ahas na istorbohin siya, kaya tahimik silang naghintay. Pagkaraan ng mahabang panahon, biglang nawala ang pag-aalala sa mukha ni Yang Kai. Tumiti siya at sinabing, kung ganoon, tatawagan kitang Anyel Deng Will. Ang hindi sumusukong will ay isang bagay na naintindihan ni Yang Kai sa 3 araw na ito.
Ito ay isang mahiwagang martial skill na hindi magagamit sa pag-atake, ngunit maaaring gamitin upang palakasin ang katawan ng isang tao. Ito ay isang martial skill na naintindihan niya mula sa matigas na gintong skeleton, at malapit na nauugnay sa matigas na gininto ang balangkas. Tanging kapag siya ay nasa kahirapan at may matibay na kalooban, maaari niyang buhayin ang mahiwagang kasanayan sa militar na ito. Kapag ginamit niya ito, ang matigas na gininto ang skeleton ay magbibigay sa kanya ng enerhiya, pansamantalang magpapalaki ng kanyang lakas. Kahit na hindi niya sinasadyang na-activate ang Unyielding Will noon, ngunit para sa isang martial skill, ang pag-alam sa mga prinsipyo nito at hindi pag-alam sa mga prinsipyo nito ay gumawa ng malaking pagkakaiba. Masasabing hanggang ngayon, talagang pinagkadalubhasaan ni Yang Kai ang mahiwagang martial skill na ito, isang martial skill na sa kanya lamang. Hindi na ito magiging tulad ng dati, kung saan kapag nasugatan siya o na-stimulate, hindi niya sinasadyang i-activate ang Unyielding Will. Bagamat malaki ang ani, medyo hindi pa rin nasisiyahan si Yang Kai. Ito ay dahil naramdaman niya na ang matigas na gintong skeleton ay nagtago pa rin ng ilang iba pang misteryo na hindi pa niya nakikita. Kailangan niyang sabihin na sayang. Inaliw ni Yang Kai ang sarili. Malayo pa ang lalakbayin, hindi na kailangang magmadali. Nang magsimulang kumilos si Yang Kai, naglakas loob sina Sassafras at Li Yuntian na humakbang at nag-aalalang magtanong. Brother Yang, okay ka lang? Ako, napakagaling. Iginalaw ni Yang Kai ang kanyang mga braso at binti, at biglang nalaman na ang mga sugat na dinanas niya ilang araw na ang nakalipas ay gumaling na. Magsuot ka na ng damit, baka kapag bumalik si ate at nakita ka niya, bugbugin ka na naman niya. Nag-aalala si Sassafras. Marshall Peak, Kabanata 80. Lalaki ka pa ba? Sa looban ng pangalawang elder ng Sky Tower, si Yang Kai ay naglalambing ng pagkain habang si Sassafras at ang iba ay nakaupo sa tabi niya at nakipag-chat sa kanya. Siyempre, nagtatanong din sila kung bakit ginawa ni Suya ng matinding suntok si Yang Kai noong gabing iyon, ngunit hindi nang ahas si Yang Kai na magsabi ng kahit ano. Tama, hindi ka na ginulo ulit ni Wei Zuan di ba? Binago ni Yang Kai ang paksa. Mula nang umalis siya sa forest prison noong araw na iyon, siya ay walang malay at nagyelo sa yelo. Hindi talaga alam ni Yang Kai kung paano hinarap ng sekta ang bagay na ito. Nasa nakaraan na ang bagay na iyan. Sa pavilion, mula sa mga matatanda hanggang sa ating mga nakababatang disipulo, wala nang makikialam sa bagay na iyon. Sagot ni Sassafras, pagkatapos ay biglang tumingin kay Yang Kai na may nagtatakang ekspresyon. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit tayo ligtas at maayos sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa aking lolo. Inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo. Hindi ba't dahil sa mga aksyon ng second elder? Hindi. Dahan-daang umiling si Sassafras, at medyo nahihiyang sinabi kay Yang Kai ang tungkol sa nangyari noong araw na iyon sa Elder Hall, pagkatapos ay nagsabi. Hulaan mo kung sino ang dumating nang pinigilan ako ng aking lolo. Kung ganun sino? Hindi mo akalain na si Treasurer Meng talaga mula sa Contribution Hall. Dinala niya ang Jade Pendant ng sect leader at pati na rin ang mga tagubilin ng sect leader. Iyon ay kung paano niya nagawang gawing maliit ang bagay. Elder Meng. Natigilan si Yang Kai. Kung hindi dahil sa kanya, Brother Yang, natatakot ako na baka maparusahan ka ng unang elder. Sabi ni Sassafras na puno ng guilt ang mukha. Malayang ngumiti si Yang Kai. Junior brother, huwag mo itong isa puso. Paulit-ulit na yumuko si Sassafras. Brother, alam ko na ang guro ay mabait. Hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan ng aking lolo. Talagang hindi tama ang ginawa ng matandang Meng sa pagkakataong ito. Hindi ito isinasapuso ni Yang Kai. Kapag lumaban ang upper echelons, palagi nilang ginagamit ang kanilang mga alagad bilang mga piraso ng chess. Ito ay likas ng tao. Pagpapatuloy ni Sassafras. Misteryoso ang pinanggalingan ni Treasurer Meng. Sinabi rin ni Elder Meng na hindi maarok ang kanyang lakas. Hindi ko lang alam kung bakit siya nasangkot sa bagay na ito, at kung bakit siya nakipagrelasyon pa sa sect leader. Nag-isip si Yang Kai. Si Old Man Meng ay ang uri ng tao na hindi sinasamantala ang mga pagkakataon. Kung walang pakinabang, hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Dapat ay mayroon ng motibo. Ngunit ano man ang mangyari, iyon ay isang katotohanan na tinulungan niya kami. Senior brother, tama ka. Hinihintay ka naming sumama sa amin. Sabi ni Sumo, tara na. Walang oras na mawala. Isang grupo ng mga tao ang maringal na sumugod patungo sa Contribution Hall. Sa loob ng Contribution Hall, hindi natutulog si Treasurer Meng, sa halip ay nakaupo sa likod ng counter, nakangiti sa grupo ni Yang Kai habang papasok sila, na para bang hinihintay niya sila. Lolo. Noong nakaraan, ang pangalawang henerasyong ito ay palaging tinatawag ang Treasurer Meng na Old Man Meng. Ngunit ngayon, hindi nang ahas si Sassafras na maging mapangahas sa kanyang harapan. Tumiti si Treasurer Meng. Mabait kang bata. Hehe. Napahiya si Sassafras. Nandito ka para pasalamat ako. Tiningnan ni Treasurer Meng ang lahat. Tumango ang grupo. Tama na, nananatili si Little Yang Kai. Pwede na kayong umalis. Oo, si Sumo at ang iba ay hindi nang ahas na mag-alinlangan. Bago pa man uminit ang talampakan nila ay nagmamadali silang yumuko at umatras. Matapos umalis sa Contribution Hall, naunawaan ng lahat na ang dahilan kung bakit sila tinulungan ni Treasurer Meng ay dahil kay Yang Kai. Kung hindi, bakit niya iiwan si Senior Brother Yang? Ngunit, bakit niya tinulungan si Brother Yang?
Sa loob ng contribution hall, naguguluhan din si Yang Kai. Treasurer Meng, ano ang gusto mo sa akin? Hindi siya nagpatalo sa paligid ng bush. Sa halip, diretso niyang tinanong ang tanong sa kanyang puso. Tumawa si Meng Huya at lumabas mula sa likod ng counter. Sa likod ng kanyang mga kamay, lumibot siya sa paligid ni Yang Kai. Pagkatapos maglakad ng ilang bilog, itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong. Ano sa tingin mo ang gusto ko sa iyo? Hindi ko alam. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Kung alam ko, bakit kita tatanungin? Nagpatuloy si Meng Huya. Dahil napakatapat mo, hindi ako magpapakatanga sa iyo. Dapat kang maging isang taong marunong gumanti ng kabaitan. Sa pagkakataong ito, tinutulungan kita dahil gusto kong gawin mo ako. Isang pabor. Sumimangot si Yang Kai. Paano kita matutulungan? Ang lakas ni Treasurer Meng ay malalim. Kung hindi niya kaya, paano niya magagawa? Para bang nakita niya ang pag-aalala ni Yang Kai, ngumiti si Treasurer Meng. Huwag kang mag-alala, walang panganib. Hanggat natutugunan mo ang mga kondisyon, hindi lamang walang panganib, mayroon ding magagandang benepisyong naghihintay sa iyo. Alam na alam ni Yang Kai na nang sabihin ni Treasurer Meng ang huling pangungusap na iyon, may nakatagong sakit sa kanyang mukha. Gusto mo matugunan ko ang mga kondisyon para matulungan ka. Lalong naguluhan si Yang Kai. Hindi pa siya nakakita ng ganoong tao na napakapili kung humihingi ng tulong. Sinabi ni Treasurer Meng, hindi lamang kailangan mong matugunan ang aking mga kondisyon, kailangan mo ring bigyang kasiyahan ang ibang tao. Masyadong magulo, hindi ko gagawin. Aalis na sana si Yang Kai. Huwag. Nababalisa si Treasurer Meng. Hindi naging madali ang makahanap ng taong makakatugon sa kanyang mga kondisyon. Paano niya ito hinayaan na umalis ng ganito? Little Yang Kai, hindi ka maaaring maging ganito. Dapat mong malaman na ang isang patak ng tubig ay dapat bayaran ng isang bukal ng tubig. Kahit na ano, ang matandang ito ang iyong tagapagligtas. Paano mo ako pababayaan? Kung gayon hindi mo kailangang magpatalo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Kung makakatulong ako, gagawin ko. Kung hindi ko kaya, pagkatapos ay makakahanap ka ng iba. Ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Gusto kong suriin ang Yuan Chi sa katawan mo. Hindi naglakas loob si Treasurer Meng na itago siya sa suspense. Si Yang Kai ay may kaina-hinalang tumingin sa kanya at iniunat ang kanyang kamay. Naniniwala siya na walang gagawin si Treasurer Meng para saktan siya. Iniunat ni Meng Huya ang dalawang daliri at inilagay ito sa pulso ni Yang Kai. Seryoso ang mukha niya habang pinagmamasdan ito. Nagbago tuloy ang ekspresyon niya. Sa una, ito ay walang malasakit, ngunit pagkatapos ay nagbago ito sa isang seryosong ekspresyon. Mabilis na nagiba ang ekspresyon niya kaya napatulala ang mga tao. Mabuti, mabuti, mabuti. Ang dalisay ng Yang Chi. Binawi ni Meng Huya ang kanyang kamay. Tuwang-tuwa siya. May kinalaman ba ito sa Yuan Chi na aking nilinang? Hulaan ni Yang Kai. Siyempre may kinalaman yun. Tumanggo si Meng Huya. Bakit pa kita hahanapin? Little Yang Kai, may gusto akong itanong sa iyo. Kailangan mo akong sagutin ng tapat. Anong tanong? Biglang naging awkward ang ekspresyon ni Meng Huya. Namilog ang kanyang mga mata habang pinag-iisip ang mabuti ang kanyang mga sinig. Pagkaraan ng mahabang panahon, siya ay kinakabahan at umaasang nagtanong. Virgin ka pa rin, tama. Dahil sa sobrang kaba, iniunat ni Meng Huya ang kanyang leeg at inilagay ang kanyang mukha sa harap ni Yang Kai. Nakatitig ng diretso sa kanya ang dalawang mata nito. Mabilis na umatras ng dalawang hakbang si Yang Kai. Pagkatapos ay 3 hakbang. Lumitaw ang goosebumps sa buong katawan niya. Hindi niya maiwasang kiligin. Siya ay mapagbantay na nagtanong. Ano ang iyong ginagawa? Itong matandang ito, may kakaiba ba siyang fetish? Masyadong nonsensical ang tanong na ito. Hindi ka kakainin ng matandang ito. Hinabol ni Meng Huya si Yang Kai hanggang sa mapilitan siya sa isang sulok. Misteryosong tanong niya sa mahinang boses. Virgin ka pa ba o hindi? Anong gusto mo? Si Yang Kai ay naglagay ng kung maglakas loob kang manggulo, ibababa kita kasama ko, na poster. Ano sa tingin mo ang matandang ito? Nakita ni Meng Huya ang hitsura ni Yang Kai at sa wakas ay nagising. Hindi niya maiwasang mamula. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang. Hindi ito ang iniisip mo. Ikaw brat, paano ka naging madumi?